Ano ang masasabi mo na binigyan daw ng proyekto ni BBM ang mga Dabawenyos? Actually, patungkol dyan, etong si BBM, yung masyado siyang, yan yung tinatawag nating credit grabbing. Mm. Oo, kinikredit niya yung mga project na hindi naman sa kanya. Etong si Bongbong Marcos ay walang ligasya. Mm. At unang-una sa lahat, kinredit din niya yung dumating na electrical bus doon sa Davao City. Na yan po ay konektado po yan kay Mayor Baste sa Japan, sa City Hall ng Japan. Yung electrical bus na yan na ngayon ay kinikredit ni Bongbong Marcos at ng DPWH. At sumunod naman, itong Bukana Bridge. Ang Bukana Bridge po sa pagkakaalam ko po ay yan po ay wala pong pera na inilaan ng gobyerno dyan dahil ang pera ng China na 1.5 billion sa pagkakaalam ko ang sinulisit ng China para sa Bukana Bridge. So ibig sabihin ang gobyerno ng China ang nag-commit ng pera para sa Bukana Bridge na yan. 5 bridge po yung pinapagawa noong 2018 dyan po sa Davao City na galing po yan sa China. At ngayon po ay kinikredit ni Bongbong Marcos na siya daw ang nagpagawa niyan. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Unang-una sa lahat, may palatandaan po ang bawat administrasyon sa mga proyektong kanilang natatapos o kanilang naipapatayo. Pag po yan kay Bongbong Marcos, makikita po natin sa tulay po na mayroong nakalagay dyan na bagong Pilipinas. So wala po, ang nakalagay po dyan ay flag ng Pilipinas at flag ng China. Ibig sabihin po, yan po ay proyekto o advokasya ng dating administrasyon. Dahil si Bongbong Marcos ay galit sa China at imposible na magkaroon siya ng project na susuportahan ng China, ikaway ng China. Di ba? So yan po ay project po ng dating administrasyon na si Duterte po. Noong 2018 ba po yan na-aproba? Noong mayor pa po si Sara Duterte, sinabi na po yung Bukana Bridge na yan na nag-commit itong China ng 1.5 billion na pera na para sa Bukana Bridge. Ngayon, kinikredit ni Bongbong Marcos, ang lakas ng loob, ang kapal na mukha mong mamasyal-masyal sa Davao. Wala kang ligasya, Bongbong Marcos. Lahat ng project mo at proyekto mo, puro bulok, puro sira. Yung bus mo na proyekto mo na may bagong Pilipinas na tatak, hindi sumasakay ang mga tao. Walang aircon, walang upuan, natutusok ang puwet ng mga senior citizen. Gago! Okay, pangalawang tanong. Oh. Palasyo nakikiusap sa taong bayan na pagbigyan daw si Marcos ng second chance. Paano mo pagbibigyan ng second chance? Eh yan na nga yung second chance na binigay sa inyo. Yung tatay mo magdanakaw, eh ikaw ngayon magdanakaw ka rin. Ilang chance pa bang ibibigay ng taong bayan sa'yo? Walang nakikita ang mga Pilipino. Malapit ka na mag-4 na taon eh. 2 taon na lang, ilang taon na lang ang ano mo sa termino mo, wala ka pa rin nagagawa, wala ka pa rin legacy, wala ka pa rin nagagawa dito sa ating bansa. Lubog na ng kahirapan ng ating bansa. Eh inuuna mo pa rin yung pagnanakaw mo. Ang laki ng pondo ng bayan dapat binubuhos mo sa bayan, hindi sa bulsa ng iilang man lamang politiko, no? So, hindi natin dapat bigyan ng chance itong si Bongbong Marcos. Kung hindi makapalang mukha mo, bumaba ka na sa pwesto mo, no? Kasi wala ka na pong kwenta, wala pong pagmamahal sa iyo ang mga taong bayan. Ang pinagkaibaan mo lang tatay mo, yung tatay mo magnanakaw rin. Kaso bright ikaw, magnanakaw ka rin, kaso bobo ka. So bagay na bagay sa yung pangalan mo, bobong magnanakaw. Yan po ang meaning ng BBM. So sa mga lolong lista dyan, na masyado silang nasa kani Bongbong Marcos daw itong Bukana Bridge, manahimik ka na kayo, mga lolong lista, kasi yung mga utak nyo lutang. Mag-aral kayo ng 10 taon bago kayo makipagharap sa mga DDS kasi ang babright na mga DDS eh. Okay, thank you.